Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ano na naman po kaya ang makikita natin sa araw ng Huwebes? Yan, sana po ay napanood nyo na po ang ating reading, first, second, and third reading for the day kahapon. Ayan, naglabas pa po ako kahapon ng pahabol na third reading of the day. I think mga 11 o'clock or magto-12 na po yun, ano. So, sana po ay napanood nyo na po lahat bago po kayo tumakbo dito sa mag-skip dito sa first reading of the day ngayong Thursday. Ayan. So, ano po kaya ang makikita nating reading dito sa ating first reading of the day? Ano po kaya ang makikita natin? Ano ba to? May nahulog pa. So, pili po tayo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili naman po tayo dito. Bakit may nalusot? Okay, pili tayo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sorry po. Naririnig niyo po ba yung anak-anakan ko? Meron na rin pong ubo. Hawa-hawa. Okay. Game po, no? Nako, first reading is about hiwalayan, family problems, and delayed success. So ito po sinasabi ko, nagkaroon po siya ng delayed success at maraming problema simula po ng hiwalayan nyo. No? For those of you, alam ko po na hindi kayo satisfied sa ganito at gusto nyo pa po, kulang pa po ito para mapalitan at maibsan lahat yung sakit nyo. Pero ang sasabihin ko po talaga sa iyo is somehow, no, nakikita ko po dito yung lungkot ng pakiramdam niya nung naghiwalay kayo, no. Hindi lang po halata pero nalungkot din naman po siya nung naghiwalay kayo, as actually nabigla po siya sa paghihiwalay nyo. Kasi nung ginhosting ka niya, akala niya po he will be okay. Nung niloko ka niya, akala niya okay. Pero sa totoo lang po, hindi po talaga naging okay.
Ayan, no? So nakikita ko po dito, pinipilit niya po talagang mag-move on sa buhay niya. Pinipilit niya pong tumayo pero lagi po siyang nadadapa. No, sa lahat po ng gawin niya ngayon, pinipilit niya pong magpakatatag pero sa totoo lang po, hindi po nangyayari. Moving on, leaving behind, gusto niya pong iwanan na lahat ng nakaraan niya. Pero ikaw po ang isang bagay na hindi niya maiwan-iwan sa nakaraan niya. Oh my God, saglit po ang gagawin nating title yan. Gusto niya nang mag-move on sa lahat ng nakaraan niya. Pero ikaw lang ang isang hindi niya makalimutan. Teka po Wait po Ayan. Gusto na mag-move on sa nakaraan pero ikaw lang ang hindi niya makalimutan sa nakaraan niya. Alam mo po, lahat gusto niya na pong kalimutan. Lahat po talaga ng nakaraan niya. Gusto na po niya mag-move forward. Pero sa totoo lang po, hindi po niya makuhang iwanan ka dun sa nakaraan. No, parang kahit nag-move on po siya, gusto niya po, dala-dala ka rin po niya doon sa nakaraan niya. Maisama ka pa rin po niya ngayon. Pero ang sama po kasi dito is wala po siyang magawang paraan, no? Parang lagi ka po niyang naiisip, lagi ka po niyang parang masakit din po sa kanya na hindi siya nagpaparamdam sa'yo. To be honest with you, nahihirapan din po siyang hindi magparamdam sa'yo. Pero sa totoo lang po, ayan, no? Gusto na rin po niyang mag-move on at talagang, ayan, no? Ayan. Gusto na rin po niya talagang mag-move on Gusto na po niyang simulan ulit yung buhay niya. Pero hindi niya po maintindihan bakit ayaw niyang maiwanan ka rin sa nakaraan niya. No, parang lagi ka pa rin po niyang iniisip-isip at talagang hindi ka po niya nakakalimutan. Parang somehow, alam niya pong may natitira pa talaga siyang pagmamahal sa iyo, no? Lalo na po kapag ito ay nakakapag-isip ng tama, yung walang pride, yung walang galit, no? Parang doon niya po nakikita na, parang doon niya nare-realize na mahal ko pa pala tong taong to. Hindi ko pa rin pala siya totally ma-let go. No, hindi pa rin pala niya kayang totally i-let go ka. There's difficulties and doubts. Sa totoo lang po, meron akong nakikitang doubts dito. Meron po akong nakikita na somehow nakakakita po ako dito ng siya mismo nagda-doubt kung tama o mali daw ba yung ginawa niyang desisyon sa buhay niya na ang naapektuhan din daw po ay siya. No? Na-hurt din po siya, hindi niya rin po masabi kung ano po yung nararamdaman niya at bakit niya po nararamdaman pa ito samantalang desisyon naman daw po niya ito. False success, living beyond means, sa totoo lang po itong false success na nararamdaman natin dito ngayon is somehow, nasasaktan din po siya.
confused po, patuloy pong confused siya, oh. Confused po ang taong to. Hindi niya po alam, ano ba to? Nainis na rin po siya, no? Parang naiisip ko siya, every time na nag-aaway kami ni Chabilitan Palacao ni Shox, every time po na nagkakaroon ng chaos ang buhay niya, lagi siyang nako-confuse why. Bakit daw po ikaw ang naiisip niya? Instead po, yung current partner niya ngayon. Ayan, lagi pong ikaw ang laman ng isip niya. At sa totoo lang, hindi niya po maintindihan. Parang naguguluhan na po siya talaga eh. Ow. Parang hirap na hirap po siya eh. Hindi niya po alam bakit. Panay ang tanong niya, bakit? Eh, wala tayong magagawa. Mixed emotions po yan, mga kapatid. Ayan po yung because of nagalit, nagloko siya, nakonsensya, nag-away kayo, namimiss ka niya. It's really mixed emotions. May guilt feeling siya sa'yo. Lahat-lahat na po no? Kaya po, lagi ka po niyang naiisip. No? Nagtataka na rin po siguro. Yan. Disappointed po siya sa mga bagay-bagay. Oh. May disappointment po siyang nararamdaman. At hindi niya po maintindihan bakit daw. Burnout and overstress, talaga pong burnout itong taong to at talagang overstress siya. Lalo na po sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Disappointed siya sa sarili niya. Disappointed siya na nagawa niya yun sa'yo. Disappointed siya na duwag pa din siya. Disappointed siya na wala siyang magawang anything na initiative to win you back. Kaya lahat po ng disappointment niya ay nag-lead para magkaroon siya ng burnout at overstress sa buhay. Naiisip niya po lagi yung happy memories niyo together. Mine-maintain niya lang po yung control. Gusto niya po defensive lang siya para hindi mo po makita ano po talaga yung pakiramdam nito. There's hope, there's faith. Nag-wish siya sana someday hindi naman po siya mahuli pa sa lahat, no? Pero sa nangyayari po, sa nakikita ko dito, parang malabo po siya eh. Oh. Yan. Yan po ang nakikita ko dito. There's friendship. Oh. Sa nakikita ko po dito, talagang meron akong nakikitang may sinasabihan tong taong to na somehow nalulungkot din siya sa pagkawala mo, or may kaibigan ka or something nakakilala na nangangamusta po siya sa'yo, no? May pagkakakamusta po siya sa yung nararamdaman dito. Sa ngayon, pakiramdam mo hindi ka na niya mahal. Ang pakiramdam niya rin po ay hindi mo na siya mahal dahil sa lahat ng sakit na naibigay niya po sa iyo. Umiikot po ang mundo mo, umiikot din po ang gulong ng palad niya, ngunit sa huli, siya po ang magsisisi, hindi ikaw. Gusto niya pong malaman ang katotohanan ngayon kung ano pa raw po ang pakiramdam mo sa kanya. Gusto niya pong malaman kung mahal mo pa rin daw ba siya
o hindi na. Ayan o. Hindi po to talagang ina-avoid niya po yung mga bagay-bagay na pwede lalo sa kanyang magpalungkot, mga stress na kailangan niyang tanggalin sa isipan at puso niya. Gusto niya po talagang magsimula, mawala lahat ng stress, pero isa lang po ang sasabihin ko. Kahit magsimula po ito ng bago, iwanan ng lahat sa nakaraan, ikaw po ang isang bagay na hindi niya po maiiwan sa kanyang nakaraan. Palagi ka po niyang naiisip at kahit ano po ang gusto niyang gawin na siya ay makamove on, hindi pa rin po siya makakamove on sa'yo. Okay? So that is your first reading of the day today. For those of you po who would like to know if this reading is really for you, you can message me po at Lady Lee Elena para po magpabook ng personal reading. I would be glad to assist you para malaman mo po ang details, and for those of you rin po na naka-resonate, please give me a like and comment down below po para nagkakaalaman po tayo ng ating connection. Also, no skipping of ads, tulong nyo na po yan sa ating channel at ganun din po ang pagpanood ng from simula hanggang huli. Okay? Huwag nyo po yan talagang i-advance at puputulin po yung pagbabalasa kasi somehow dyan po ako kumukuha ng energy sa inyong mga subscribers ko. Okay? God bless you all po. For those of you who would like to give me a super thanks, I would really appreciate and love that. Maraming salamat po from the bottom of my heart sa aking mga ever solid and loyalista Lady Elena, friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Maraming po salamat sa inyo. God bless you all. I will all see you again on my next reading. Huwag po kayong malungkot. Babalik po ako para mabigyan ulit kayo ng second reading of the day today. Okay? God bless you all and have a happy heart. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. Okay? Sabi ko nga po, babalik ako mamaya-maya at kayo po ay gumawa rin muna ng inyong mga dapat gawin. Salamat po sa panonood at babalik po ako. Bye-bye. I love you all po. Bye!